Tumaas sa ikaapat na sunod na buwan ang inflation rate sa bansa sa 3.9% ngayong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority dahil ito sa pagtaas ng singil sa tubig, kuryente, petrolyo at pabahay. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tumaas sa 3.9% ang inflation rate o paggalaw sa presyo ng mga bilihin nitong Mayo 2024 mula sa 3.8% noong Abril. Ito na ang pinakamataas na inflation rate ngayong taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA at pinakamabilis na paggalaw mula noong Nobyembre 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Mayo 2024 kaysa noong Abril ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels na sa antas na 0.9%. Ito ay may 56.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Gayunpaman, pasok ang kasalukuyang inflation rate sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang 4.5%. Naitala ang pagtaas sa presyo ng petrolyo nitong Mayo kung ikukumpara noong Abril. Naitala sa 5.2% ang inflation ng langis mula sa 3.4%. Bagay na ramdam ng mga rider kahit doble ang kanilang ginugugol na oras sa pamamasada para makabawi. Pero wala kang magagawa eh. Oo, mas maganda siyang hinahabaan, sir. Kunya, para talagang solid yung kita mo. Bilang rider Kasi syempre, nagsakripisyo ko na sa kalsada tapos hindi yung pasusulitin yung isang araw. Sa food basket naman, bagyang bumaba ang rice inflation sa 23% itong Mayo mula sa 23.9% noong Abril. Ayon sa PSA, bababa pa ang presyo nito sa mga susunod na buwan. In terms of world prices, it is going down and that's why we are seeing also a slight decreases in the retail price of rice here in the country. Inaasahang mapapababa pa ang presyo ng bigas dahil sa reduction ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula sa 35% na inaprobahan naman ng National Economic Development Authority. Sa ngayon, naglalaro sa 52 pesos hanggang 65 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa mga palengke, kaya tumaas sa mga retailer at consumer na sana'y mapababa ito. Sana nga, totoo, para makatikim naman ng mababa yung mga tao, baka pinakamataas niya 55. Yung 65 magiging 55. Sana nga. Sana nga bumaba para naman makabili kami ng 2 kilo man lang araw. Pero para sa agri-group na Sinag, hindi makikinabang mahirap na consumer sa pagpapababa ng taripa sa imported na bigas. Ayon sa grupo, mas papatayin lang nito ang lokal na sektor at mga magsasaka dahil sa pagbaha ng imported na bigas sa merkado. Sa panig naman ng NEDA, patuloy nilang tinututukan ang supply ng mga pangunahing produkto para maagapan ang pagtaas ng presyo at nang sa ganon ay makasabay sa target inflation sa mga darating pang buwan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.